Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage. Nang ilagay ni Lasho ang kanyang bato, sumabog ang sagradong lugar na may mas maraming forceful energy ng espada, at ang mga enerhiya ng espada mula sa magkabilang panig ay nagsimulang magbanggaan ng marahas. Walang nakakaalam kung gaano katagal nagtagal ang labanan, ngunit biglang, ang lahat ng forceful energy ng espada ay nagkalat sa mundo. Biglang idinilat ni Yun Tianluo ang kanyang mga mata na may ulap, tumingala kay Lasho, at nagbigay ng isang nagulat na, ham. Hawak ni Lasho ang isang piraso ng chess sa pagitan ng dalawang daliri, lubos na nakatuon sa mga linya ng porma sayon sa board. Biglang naramdaman ni Yun Tianluo ang pagbabago sa espasyo at oras sa loob ng porma sayon, bumagal ang kanyang hininga, nawala ang kanyang isip, at pagkatapos, nang may bakas ng kalungkutan, hindi nakapagtataka, walang galaw na higit pa sa pagkakaroon ng galaw, walang piraso na higit pa sa pagkakaroon ng piraso. Kapatid G, ang manatiling ganap na hindi apektado ng layout ng board sa ganoong sitwasyon, kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Pinanatili ni Lasho ang kanyang mga mata sa mga linya ng porma sayon sa board at kalmadong sinabi, hindi ako apektado, hindi ko lang talaga, naiintindihan ang chess. Bahagyang ngumiti si Yun Tianluo, kinuha ang isang bato, at inilagay ito. Tap! Biglang, isang nagniningning na ilaw ang sumabog. Ang mga linya ng porma sayon ay konektado sa 19 na paalang at patayong landas, at ang nakapalibot na tanawin ay napuno ng matinding ilaw, ang lahat ay nilamon sa kanyang silaw. Itinaas ni Lasho ang kanyang ulo at bahagyang lumingon, pagkatapos ay kumunat ang noo. Nakita niya na si Yun Tianluo, na nakaupo sa tapat niya, ay tila naglaho. Sa kanyang lugar ay isang serye ng mga kakaibang imahe. May isang batang lalaki, mabilis na lumalaki sa loob ng mga pangitain. Ang kamalayan ni Yun Tianluo, emosyon, kagalakan, galit, lungkot, kaligayahan, lahat ng kanyang pakikibaka at mapait na paglinang, ay ipinakita ng isa-isa. Nahulaan ni Lasho na ang nawawalang bahagi ng kanyang sariling alaala ay malamang naseliado gamit ang isang katulad na paraan, na nakaimbak sa isang kristal. Ibinadiya ni Yun Tianluo ang kanyang kamalayan sa panahon ng kanyang pagtatangkal na umabot sa 9 lives sa chessboard. Nagpalit ang mga imahe, umikot ang araw at buwan, naghalinhina ng araw at gabi. Nakita ni Lasho ang enerhiya sa tuktok ng 8 lives na nagtitipon sa energy center at energy sea ni Yun Tianluo. Kalmadong nakaupo si Yun Tianluo sa isang mundong puno ng forceful energy, at ang enerhiya ay lumalaki at lumalawak sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ito ang proseso ng pag-abot sa 9 lives. Nakita ni Lasho ang ginintoang lotus sa ilalim ni Yun Tianluo na kahawig ng isang vortex, patuloy na sumisipsip ng enerhiya. Tanging sa pamamagitan ng 100 Tribulation Insight lamang nagkakaroon ng ginintoang lotus ang isang tao. Ang ginintoang lotus ay tulad ng ugat ng isang puno, nagbibigay ito ng enerhiya upang pakainin at payabungin ang mga dahon. Ngunit ngayon, sumisipsip ng enerhiya ang ginintoang lotus. Ngunit si Yun Tianluo ay walang anumang senyales ng sensasyon. Ito ang sanhi ng kanyang pagbaba ng paglinang, pagkalat ng enerhiya, pagkawala ng gininto ang lotus. Ang lahat sa paligid nila ay bumalik sa orihinal nitong estado sa isang iglap. Ang lahat ay bumalik sa normal. Sina Yun Tianluo at Lasho ay hawak pa rin ang kanilang mga piraso ng chess, nakasuspend ang kanilang mga braso sa itaas ng board, ang kanilang mga mata ay nakakulong sa isa't isa, wala pa ring bato ang inilagay. Tahimik na tiningnan ni Lasho ang tulala at nalulumbay na si Yun Tianluo sa tapat ng board. Napakatahimik. Matapos ang napakatagal na panahon, nagsimulang manginig ang hintuturo at gitnang daliri ni Yun Tianluo. Hindi kayang hawakan ang itim na bato, nadulas ito mula sa pagitan ng kanyang mga daliri at lumapag sa board. Nawalan ng kinang ang mga linya sa chessboard, at kumupas ang ginintoang liwanag. Ang mga bato sa board ay mukhang nagkupas na. Ang 19 na paalang at patayong linya ay nanatiling malinaw, ngunit ang lahat ng mga pattern ng porma sayon ay nawasak. Ang mga sect master ng 3 sekta, na nakatayo hindi kalayuan, at labis na nabalisa kaya halos tumalon sila pasulong.
Patriarka, walang emosyong. Sinabi ni Yun Tianluo, Nangang Wei. Narito ang disipulo. Kung sino man ang manggahas na lumapit, sila ay parurusahan ayon sa pinakamahigpit na batas ng tatlong sekta. Natigilan si Nangang Wei, hindi maintindihan, ngunit yumukod lamang at sinabing, sumusunod ang disipulo. Humakbang si Nangang Wei sa harap, at ang mga disipulo at matatanda ng tatlong sekta ay walang pagpipilian kundi huminto, bumantong hininga at umiling. Mas mukhang nanghihina ang kalagayan ni Yun Tianluo kaysa dati. Tiningnan niya si Lasho, at sinabing, natalo ako. Gamit ang laro ng chess, may dalawang bagay akong nais talakayin kay kapatid G. Ngunit sayang, si kapatid G ay ganap na hindi apektado ng 19 na paalang at patayong linya ng board. Ang tanging inaasahan ko ay makita ni kapatid G kung ano ang nakasilyo sa loob ng board. Maraming bagay ang hindi ko na matindaan ng malinaw, kung ang mga ito ay sulit sa atensyon ni kapatid G, hindi ko alam. Habang nagsasalita, nagbigay siya ng isang nalulumbay na ngiti. Ilagay mo ang iyong piraso. Kalmadong tiningnan ni Lasho si Yun Tianluo. Nakita ko na ang alaala. Tungkol naman sa bato, ano pa ang kailangan ilagay? Pagod na sinabi ni Yun Tianluo, sa isang laro ng chess, talo ay talo, gaano man ito kalaki, iyon ang presyo. 30 taon ng aking buhay ang nakasalalay sa isang galaw na ito. Sa totoo lang, isinilid ni Yun Tianluo ang kanyang alaala ng pagsubok na umabot sa 9 lives sa board, at ginamit ang laro bilang paraan upang mabuksan ito. Ngunit ang halaga ng pagbubukas nito ay ang haba ng buhay. Mula sa ekspresyon ni Yun Tianluo, nahulaan na ito ni Lasho. Kahit saan ko ilagay ang bato, babayaran mo ang presyo. Sigurado ka bang gusto mong gawin ko ito? Nagpakita si Yun Tianluo ng humihingi ng pabor na tingin habang nakatitig kay Lasho. Ang pagkatalo ay tiyak na. Kung walang bato ang ilalagay, kung ilalagay ang bato, mayroon pa ring kaunting pag-asa. Umiling si Lasho, kasing tanga ni Gang Yuando. Ang tanging pagkakaiba ay, si Gang Yuando ay naghahangad ng kamatayan, habang si Yun Tianluo ay gusto pa ring mabuhay. Ang isang nang-ahas na isakripisyo ang 30 taon para lamang resolbahin ang isang laro ng chess, napakatanga na setup. Tiningnan ni Lasho ang lumang chessboard, kalmado ang kanyang tingin. Dahan-daang bumaba ang kanyang braso. Nang akala ni Yun Tianluo na ilalagay ni Lasho ang piraso sa tamang posisyon, sa halip ay inilipat ito ni Lasho sa kaliwa at inilagay ang puting bato sa gitna ng 4 na itim na bato. Isang bugzo ng forceful energy ang hamampas, at naglaho ang chessboard. Ang sagradong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagliwanag na may mga linya ng pormasayon, isang kislap ng liwanag ang samilaw, pagkatapos ay kumupas pabalik sa katahimikan. Natigilan si Yun Tianluo, bahagyang napasandal. Tiningnan niya si Lasho at sinabi, "Salamat, Kuya G, sa pagpapakita ng awa." Kalmadong sinabi ni Lasho, "Sa paglalagay ng bato sa ganitong paraan, mas kaunti ang mawawala sa iyo. 30 taon, mayroon ka pa ring 10. Malinaw na naramdaman ng matandang demonyong si Lasho na isang malaking bahagi ng buhay ni Yun Tianluo ang nasipsip na ng mga linya ng pormasayon sa chessboard. Sinabi ni Yun Tianluo na may kaunting emosyon, "Hindi ko inaasahan na ilalagay ni Kuya G ang bato ng ganoon." Hindi niya maintindihan kung bakit tatalikuran ni Ji Tiandao, isang mas matanda pa sa kanya, ang hakbang sa ganoong paraan. Tiningnan ni Yun Tianluo si Lasho at nagtanong, "Maaari ba akong magtanong, ano ba talaga ang nakita ni Kuya G?" Bumantong hininga si Lasho, "Hindi ko masabi ng sigurado." Tumango si Yun Tianluo, at biglang nagtanong muli, "Kakaunti na ang mga umabot sa rurok ng 8 lives. Sa pag-asa sa aking sarili lamang, totoo na hindi ako makakasiguro. Dahil sinubukan na rin ni Kuya G, wala ka rin bang naaalala?" Walang intensyon si Lasho na ibunyag ang kanyang nakita. Hindi malinaw. Ang mga eksena kanina, malamang na nararanasan ng bawat cultivator ang katulad. Kapag umabot sa rurok ang enerhiya, walang makakakita ng malinaw kung ano ba talaga ang nangyayari sa gintong lotus. Gayunpaman, mula lamang sa pananaw ng isang nagmamasid na halos wala nang nakita si Lasho. Sino ang makakapagsabi na magiging ganito? Dahan-daang tumango si Yun Tianluo, unti-unting lumungkot ang kanyang ekspresyon.
Ang pagkawala ng 20 taon ng buhay ay lubhang nagpalala sa kanyang kondisyon. Maging si Nangang Wei, ang sect master ng Sky Sect, ay hindi na makatayo lamang, siya ang unang sumugod at sumuporta kay Yun Tianluo. Patriarch, kumunot ang noo ni Yun Tianluo at pinagalitan, sino ang nagsabi sa iyo na lumapit? Tinaas ni La Shou ang isang kamay at sinabi, ayos lang. Habang hawak ni Nangang Wei si Yun Tianluo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang biglaan at malaking pagkawala ng lakas ng buhay mula kay Yun Tianluo. Ang kanyang puso ay napuno ng gulat, at agad siyang tumingin sa harap niya sa batong mesa. Ang chessboard ay matagal nang nasira at hindi na makilala. Senior G, kailangan mo bang ipilit ng ganyan? Dahan-daang tumayo si La Shou, ang isang kamay ay nasa likod, ang isa ay hinahagod ang kanyang balbas, hindi pinapansin si Nangang Wei. Patuloy na lumala ang kondisyon ni Yun Tianluo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Nangang Wei. Huwag kang bastos. Hindi maintindihan ni Nangang Wei, bakit iginigiit ng Patriarch, kahit sa ganoong estado, ang pag-unlock ng chessboard. Sa langit sa labas ng sagradong lugar, isang figure ang tumusok sa hangin na may pagdagasa ng liwanag ng espada. Hindi mabilang na hugis espada na forceful energy ang sumugod pasulong, direktang tina-target ang mukha ng matandang demonyo. Ibalik mo ang buhay ng aking junior brother. Nagulat at sumigaw ang mga disipulo ng tatlong sekta, siya si Sword Altar Grandmaster ng Cloud Sect, si Sword Saint Luo 13. Pinunit ng espada ni Luo 13 ang hangin ng buong lakas. Master, sigaw ni Ciu Honor at Ming Shuren sa gulat. Maging sina Leng Luo at Panlit Ian ay kumunat ang noo. Ang hindi inaasahan ng sinuman, ay hindi man lang gumalaw ang matandang demonyong si La Shou, nakatayo pa rin na may isang kamay sa likod. Sa pagkamit ng karunungan ng ganap na paglipol, makapananahan ang isa sa samadhi at maipamalas ang hindi mabilang na mga anyo. Parang ilaw at anino, ngunit nakahimpil sa katahimikan, hindi gumagalaw. Libu-libong forceful energy ng espada ang nagtipon-tipon at tumama mismo sa noo ni La Shou. Itinaas ni La Shou ang kanyang kanang kamay, gamit ang kanyang hintuturo at gitnang daliri, nahuli niya ang espada ni Luo 13. Agad na nawala ang lahat ng natipong forceful energy ng espada. Lahat ay sumigaw sa gulat, paano iyon nangyari? Bahagyang pinilipit ng matandang demonyo ang kanyang hintuturo at gitnang daliri, naputol ang espada. Sa parehong galaw, sinuntok niya ang dibdib ni Luo 13 ng palad. Tila nawala ng pag-iisip si Luo 13, ganap na nakalimutang ipagpatuloy ang kanyang atake. Matatag na nakatayo si La Shou sa sagradong lugar, ang asul na enerhiya ng lotus ay damaloy sa lupa, at ang malabong larawan ng isang namumulaklak na asul na lotus ay makikita. Dumampi ang palo ng palad. Kasabay ng tunog ng pagkabali, si Luo 13, nakaharap, ay lumipad pabalik ng mas mabilis kaysa sa pagdating niya, bumagsak sa lupa tulad ng isang aso na kumakain ng lupa. Ang eksena ay nabalot ng nakakapanindig balahibong katahimikan. Lahat ng mga disipulo ng tatlong sekta ay pigil hininga, nakatitig ng hindi makapaniwala kay Sword Saint Luo 13, na pinalipad ng isang palad mula sa matandang demonyo. Itong si Luo 13, isa sa 8 altars ng Cloud Sect, master ng Sword Altar, kilala ng lahat bilang Sword Saint. Hindi patay si Luo 13, ngunit parang tinamaan ng mabigat na martilyo ang kanyang dibdib. Parang durog ang kanyang mga internal na organo, isang hindi maaga na sakit. Hirap siyang pigilin ng rumaragasa na dugo at enerhiya. Mga nakatatanda, mga master ng sekta, kasama sina Leng Luo at Panlit Ian, na nakatayo hindi kalayuan sa likod ni La Shou na nanunood, wala sa kanila ang nakaintindi kung paano nagawa iyon ng isang palad. Pagkatapos ng maikling katahimikan, hindi na napigilan ni Luo 13 ang kaguluhan sa loob niya. Namula ang kanyang mukha, at dumura siya ng dugo. Sumigaw ang mga disipulo ng Cloud Sect sa gulat, Elder Luo. Master Luo, isang palad lang ay sapat na upang talunin ang Grand Master ng Sword Altar, anong uri ng kapangyarihan at pamamaraan iyon? Ang Earth Grade na espada, sa kamay ng matandang demonyo, ay naputol na parang papel.